the Lord. Amen. We have and worship. Praise God. Salamat po aming Ama. We have this time to worship you, to be joyful in studying your word. Amen. And even enjoying your presence in our midst today. Thank you, Jesus. Thank you for the Holy Spirit teaching us into all truth, into all reality, and making your word alive Amen. and understandable, oh Father God. Thank you for your Lord. anointing, Pastor Marie. Teach the word, oh Father God, with clarity, with anointing and power. Give you praise, O Lord God Almighty, Lord, for everyone present and all those who are watching by Facebook Live. We'll all receive your word in our heart. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. So, papatuloy natin yung ating mensahe nung nakaraan. At ulitin natin, 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope. Nakita niyo sa nila? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, unto an inheritance incorruptible and undefiled, unfading, reserved in heaven for us, who are being safeguarded by the power of God through faith, for salvation that is ready to be revealed for the last time. So makikita natin, nung nakaraan, sabi ko may tatlong bagay tayong titingnan, at yun nga yung caused us to be, tapos yung inheritance and safeguarded. So napag-aralan natin nung nakaraang linggo yung caused us to be, which means privilege, no? Ano yung sabihin? Meron ng papel. Papel. Privilege. So, last week, we talked about the privilege of being born again. Na-bless ba kayo doon? Amen. Sa privilege na yon na hindi natin masyadong nakikita, na akala lang natin, of course, on one hand, it is necessity for us to be born again. But more than anything else, it's a privilege, no? Na napakadaming pribilehiyo na nakapaloob doon sa ating pagiging born again. Ngayon naman ay bibigyan natin ng pansin yung inheritance, no? So our topic for sabi diyan, unto an inheritance incorruptible, undefiled, and unfading, reserved in heaven for us. So, ano ang pag-usapan natin ngayon? The priceless inheritance of being born again. So, may privilege ka, ngayon naman, priceless inheritance na nakareserba para kanino? Sa mga born again. No? Itong priceless inheritance ito, hindi ito para sa lahat ng tao. Para kanino lang itong inheritance na to? Sa mga na born again kay Kristo, sa mga anak ng Diyos. So, pag sinabi natin priceless, ano ibig sabihin ng priceless? Walang halaga? Walang kasing halaga. Of too great worth to be measured by price. Napaka-worthy, napakataas ng halaga na hindi mo pwedeng lagyan ng presyo. Okay? Hindi mo pwedeng lagyan ng presyo. Okay? At isa doon yung invaluable na tinatawag natin, invaluable. Hindi mo pwedeng kabitan ng presyo, napakahalaga niya. At pag sinabi natin inheritance, ano ibig sabihin yan? Legacy or bequest or ownership by birth. No? Kaya kung ang tatay mo mayaman, merong naghihintay sa yung legacy or bequest or ownership by birth yan. So, sino ang mga pinapamanahan? Primarily, yung mga anak. Any blessing or possession coming as a gift. So, pag sinabing inheritance, di mo pinagtrabahuan yan, gift yan, minamana. And number 3, any characteristic passed on by heredity. So, yan ang ibig sabihin ng inheritance. So, makikita nyo, by birth, gift, heredity. Kaya,
panay magaganda to legacy, bequest, ownership, blessing, possession, characteristic. Masasabi niyo bang yung sakit pinapamana? Hindi. Hindi. Hindi pamana ang sakit. No? Hinahawa. Kaya, ha? Hinahawa. Hinahawa? Ay, hindi. Nakakahawa. Nakakahawa? Ay, hindi oh. Kaya nga, kahit na sinasabi natin, of course, merong tayong sinasabi na, Contagious. hereditary, yung ating, Contagious. dahil sa mga genes natin, kaya tayo ay may sakit ng ganito. Well, that's what science is telling us. But, hindi naman natin nakita dito na yung sakit ay pinamamana no? So, kasi sabi ni Dr. Atoy, hindi daw totoo yung hereditary unless nung ipanganak ka meron ka na. Pero nung ipanganak ka na wala ka nun, hindi galing sa Diyos. Well, of course, science always has something to say, an explanation to everything. Science and living. But, again, science is only catching up to the Word of God. No? It's not the Word of God catching up to science. Amen. So, makikita natin, so ito yung mga bagay na tatalakayin natin ngayon. Itong priceless, invaluable, wala kang pwedeng ikabit na presyo dito sa gustong ibigay sa atin ng Panginoon by birth because we've been born again into the kingdom of God. And it's a gift. And as co-heirs of Christ, nasa atin tong mga inheritance na to. So, I'm gonna give you 10 priceless inheritance from the Lord. It can be more, pero I'm sure na dito sa 10 na to, na-cover na lahat. So, are you ready to be blessed, no? Dito sa priceless inheritance natin. Unang-una pala, gusto ko i-take yung nature of our inheritance. Ano ba yung inheritance ito? Number 1, sabi dyan, incorruptible. Ano yung incorruptible? Not subject to death or decay. Yan ang inheritance natin, incorruptible. Number 2, it is undefiled. Meaning, it's pure, clean, not damaged. Hindi nagbibigay ang Panginoon ng damaged inheritance sa atin. Number 3, it is unfading. Ano ibig sabihin nun? Not losing value. It will not lose value at any time. Kahit na medyo nagkakasala tayo, our inheritance remains invaluable, remains priceless. No? And number 3, reserved in heaven for us. Kaya naman sabi ng Panginoon sa atin, sa bibigay niyang prayer sa Matthew chapter 6, ano daw? What is in heaven be brought down to earth. Kasi yung inheritance mo na nakareserba doon sa kalangitan ay bumaba sa atin. No? Kaya yun ang laging gustong maintindihan natin through the Word of God. Now, so, tingnan na natin. Kung may tanong kayo mamaya din. So, number 1, of course, is salvation. No? It is our privilege to be saved, but at the same time, it is also our inheritance. No? Bibigyan ko lang kayo na isang verse para, kasi 10 ito, para may time tayong i-discuss. No? Pero kung gusto niyo pa pag-aralan to, you can always research. Sabi sa Ephesians 2:8-10, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God. Ano nga ang nature ng inheritance? It is a gift. It is a gift, number 1, the gift of God. Not by works so that no one can boast. Kaya yung minana, halimbawa, meron kaming mamanahin sa mga magulang namin, hindi namin pinagtrabahuan yun. Sino ang nagpakasakit at nagpundar ng mga mamanahin namin, yung magulang, di ba? So that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance as our way of life. So, itong salvation na to, ano ay salvation? Saved, healed, delivered, it's our inheritance from the Lord. No? So, yung mga hindi natin masyadong pahabain pa, dahil alam na natin yun. Number 2 is eternal life, of course. Kasama yan sa ating priceless inheritance. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life
in Christ Jesus. So, in-emphasize natin dito, inheritance is a gift, it is a bequest because of birth and because of our heredity. We have become a new creation in Christ. We were created in the image and likeness of Christ. Kaya yung mga genes natin, nabago na ng Panginoon. No? Ang daming testimony doon sa mga napakinggan natin, nabasa natin, napanood natin, na mga binago ng katawan talaga yung makeup ng katawan nila. So, number 3, the kingdom of God is our inheritance from the Lord. Sabi diyan, Colossians chapter 1 verse 13, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His beloved Son. Of course, meron pa, the kingdom of God is within you. So, ano yung kingdom of God? Yung rulership, authority, and influence of Jesus. So, lahat yan, pinamana sa atin yan ng Panginoon. No? Kaya, we need to stand on our authority. Kailangan tinatayuan natin yung otoridad na binigay sa atin ng Panginoon. And then, number 4, isa sa mga inheritance natin, mystery of the kingdom of God. Mystery. Ano ba ang mystery? Mystery is something hidden until revealed. Yun ang ibig sabihin nun. At ito ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mark 4:11. He replied, "The mystery of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is expressed in parables." Kaya binigyan tayo ng pamana ng Diyos na may kinalaman doon sa mga bagay na nakatago sa kanyang kaharian na binubuksan niya sa atin. Kaya yung by way of revelation, so it is revealed, andun yung salitang revealed, meaning to say, revelation. So pag dumating sa atin yung revelation, iyo yan, dahil ibinigay yan sa iyo ng Panginoon. No? That we know the mystery of the kingdom of God. So mahalaga yun, kasi kailangan maunawaan natin na ang gusto ng Diyos, maintindihan mo yung kanyang mga salita. Maintindihan mo kung ano yung gusto ng Panginoon na matanggap mo. No? At madalas, kaya hindi pa tayo nakakaabot doon sa gusto ng Panginoon sa atin kasi hindi pa yun nagiging revelation sa atin. No? Kailangan maging revelation sa atin. Ito, kahit nitong pinag-aaralan natin, no? Iba yung natututunan natin ngayon, naririnig natin, pero pag nanalangin tayo na, Lord, make it a revelation to me. Katulad nung nangyari kay Isaiah dun sa last message natin nung Sunday, na sana mapakinggan nyo. Ano yung pumagat nun? The path to God's purpose. Na iba yung perspective. Prophet na si Isaiah eh. Pero nung nagkaroon siya ng revelation, ng vision, who God is in His majesty and holiness, nabago lahat sa Kanya. Amen? So ito rin, yung mystery of the kingdom of God. Tapos, number 5, of course, kasama yung healing. Alam nyo, yung healing, inheritance natin yan. Kaya kailangan tanggapin mo yan. Ang pamana kasi, kailangan tinatanggap natin. Pero alam niyo ba na may mga tao na sasabi, wala na akong pakialam dyan sa mga pamana na yan. Ayoko na makigulo dyan, ayoko na makisawsaw dyan. Pero pag sayang naman, yung ginawa ng mga magulang natin para sa atin, kung sabihin natin na hindi na ako makikisawsaw dyan. No? Maraming Kristiyano, ganun. Kahit na para sa kanila yung healing, pero sabihin na, mas marami pang mga taong mas grabe pa ang kalagayan sa akin. Siguro mas deserving sila sa healing kaysa sa akin. Ito naman ganito. No? Pero sabi dyan, 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sin and live to righteousness. By His stripes, you are healed. Kaya, parati natin i-claim to, Lord, you paid for this. Di ba? Pinagbayaran ni Kristo yan doon sa krus ng Kalbaryo, by His stripes. Hindi naman niya na
na ibinigay sa atin ng Panginoon ng ganun-ganun lang. It cost Him His very own life. No? Binayad niya yung buhay niya para sa ating kagalingan. Pero kasi, alam nyo, there's something about healing eh. Ang healing kasi, sa nakikita ko bakit mas maraming healing na nagte-take place dun sa mga bansa na katulad ng Africa, nakakarinig tayo, dun sa mga, minsan mga mas may hirap na bansa na naboborn again. Bakit mas maraming healing nagte-take place? Kesa sa atin dito sa, kasi marami tayong alternative. Kasi, hindi sinasabing huwag kang magpagamot, importante ang mga doktor, kailangan natin ang mga doktor. Pero kailangan, mas mataas pa rin sa atin ang salita ng Panginoon. At saka ito nga yung healing, it belongs to you. Diba sabi ni Jesus, yung healing, yung bread belongs to the children of Israel. Pero ano sabi nung Syrophoenician woman? No, I'll be happy with crumbs. Yung nalaglag na lang sa I know the healing belongs to the children. So, ito, it belongs to us. Kailangan panghawakan natin to, tanggapin natin ito. Otherwise, magsasuffer tayo. Of course, pwede na sabihin, meron namang gamot eh. So, nahati yung natin, nahati yung ating faith, no? May faith tayo sa salita ng Diyos, pero at the same time, may faith tayo sa gamot. So, hindi sinasabing hindi ka gagaling kung hindi ka inom ng gamot, no? Go by what the Lord is leading you to do by His Spirit, pero know for a fact na pinagaling ka na dahil sa mga sugat na tinamo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang starting point mo. Ang starting point natin is, I am healed by the stripes of Jesus. Ngayon, kung gamitin ng Lord ang gamot, gamitin ng Lord ang doktor, praise God. Walang masama doon. Hindi ka kulang sa pananampalataya kung nagpatingin sa doktor. Sabi ko nga, nung COVID, na-hospital din ako sa COVID, tumanggap din ako ng mga gamot doon sa COVID. And praise God, I'm alive. Hallelujah. Pero ano yung underlying, yung underlying faith and belief ko, that I was healed by the stripes of Jesus. Kahit ano mangyari, though I walk through the valley of the shadow of death, dinideclare ko, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yan ang dinideclare ko lagi kasi nandun ka na eh. No? So, but know that healing is your inheritance. It is our inheritance. Number 6, of course, victory. Victory is our priceless inheritance. Sabi dyan, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So yung victory na to, it encompasses every area of our life. Hindi lang spiritual, kundi physical, emotional, financial. Lahat ng area na kailangan natin ng victory ay kasama natin ang Panginoong Jesucristo, at dahil sa Kanya, tayo ay victorious, no? We are more than conquerors nga through Him who loved us. Kaya whenever we pray, we always pray from a position of victory. Hindi ka nananalangin dahil nagmamakaawa ka sa Diyos dahil defeated tayo, kundi nananalangin tayo from a position of victory. Kaya nga, pansinin niyo si King David, nung in-approach niya si Goliath, ano yung position niya? From victory already, sabi niya, iyak ang ulo mo, tatagpasin ko yan. Sabi niya ganyan. No? Hindi, at alam niyo ba, ngayon ko lang kung naintindihan natin, merong di ba, 5 stones, smooth stones, ang ginamit ni David. Isa lang yung nagamit niya doon sa kay Goliath Anong ginawa niya doon sa 4? Sa maniwala kayo na hindi, according to the Bible, may 4 pang kapatid si Goliath na katulad din niyang higante. At lahat ng yun, pinatay ni David.
No? May apo ka ano? May apat po siyang Apat na kapatid. kapatid. Kapatid, okay. May apat na kapatid pa si Goliath, no? Kaya ang point natin dito is, whenever we pray, katulad din ng pag may sakit ka, pag ang posisyon natin, Lord, please, pagalingin niyo na ako dito, matagal na akong pinapahirapan ng sakit na to, ganito, ganyan, ganyan. Then we are praying from a position of, what? Defeat. Defeat or, ignorance of our victory. No? Kaya, kailangan, pag sinabi mo na, pagka hinarap mo ang sakit, ano sabihin mo that Jesus defeated this sickness on the cross, by His stripes I am healed. I declare healing from the top of my head to the sole of my feet. Kahit na nararamdaman mo yan, kahit masakit yan, kahit ano yan, always stand on the Word of God, on the victory that God has already given to us through Jesus Christ. Kaya nga we are more than conquerors through Jesus, who loved us and gave His life for us. Otherwise, ang feeling natin, lagi natin kailangang magmakaawa para sa isang bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. So, importante po ang victory. No? And then, number 7 is prosperity. No? Sabi sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So, ang gustuhan ng Panginoon talaga is prosperity. Of course, may maraming tao ay nilang marinig ang prosperity. Oh, you're preaching prosperity gospel. Mas mabuti na ako mag-preach ng prosperity gospel kaysa poverty gospel. Diba? Mas mabuti, ay yung prosperity na to, sabi, again, it encompasses every area of our life. No? Pero ang number 1 dito is our soul prosperity. Kasi anything that you want to see in life must first be in your mind. No, importante yan. Pero ito, isa pang verse na gusto ko sabihin sa inyo. Sa Psalm 35 verse 27, Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Let them say continually, Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Sabi niya, ano daw? Saan daw na ma-magnify ang Panginoon? Sa prosperity ng kanyang servant. Ito nga, servant pa lang. Tayo mga anak ng Diyos, kaya nga inheritance eh. So, mas gusto ng Panginoon na nandito tayo sa side ng prosperity, again, in every area of life, especially also in our finances, para magampanan natin yung dapat nating gampanan, di ba? Para ma-extend, ma-expand ang kingdom of God. Sabi nga ng Biblia, how can they hear the gospel unless they be sent? Sabi ni Billy Graham, no? You want to see souls saved? Sabi niya ganyan, then give me millions. Bakit? Kasi para makarating ka dun sa pupuntahan mo, kailangan mong sumakay sa aeroplano. Hindi ka naman pwedeng maglakad papunta ron. Di ba? Marami kang dapat gawin. Meron ka, naalala ko nun, yung sa dating home church natin, no? Ano nila, yung magdi-deliver ng mga Bible sa China, sa mga communist countries, no? Lalo na sa China, you know? Paano madadala yung mga Bibles na yun? Kailangan i-print yung mga Bibles na yun. Kailangan may pumunta ng mga missionary doon sa China para magkaroon sila ng Bible dahil bawal ang Bible sa China. So bakit hindi gugustuhin ng Panginoon na tayo ay maging prosperous? Di ba? Let the Lord be magnified. So, kung tayo ay naghihikaos, wala tayong pera, mukha tayong kawawa, na-magnified ba ang Panginoon doon? Hindi sasabihin ng Panginoon, paano ba tong anak ko na to? Bakit nagkaganito tong anak ko na to? Di ba? Tayo ay pinagpapala ng Panginoon. So, again, see prosperity not as something that you are striving for, but receive it as inheritance. Okay? Paano ba? Sabi ko, ito, talagang, pag nararamdaman mo, like,
kunyari, there was a time na nafe-feel mo na parang hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Di ba? Parang parang feeling mo kulang ka or what? Ano lagi ko sinasabi? Ito naman ay sa totoo lang at napag-uusapan natin ang inheritance. Sabi ko, ako, milyonaryo ko. Kasi sabi ko sa kanya, milyonaryo ko dahil sa mga ari-arian na iniwan ng mga magulang ko. No? Hindi ako kahit kailan, kahit sabihin mo na ganito, ganyan ang sitwasyon dito sa mga buhay, di ba? Like, in the natural, and I give all the glory to the Lord and credit to my parents because milyonaryo ko sa Pilipinas. No, I don't need to look down on myself. Now, if that is in the natural, how much more in the spiritual when God has given us all things? Sabi sa Biblia. So why would we feel na down tayo, or buti pa yung mga ibang tao, buti pa yung mga unbelievers, marami silang pera, marami silang ganito, ganyan. No, you're not looking at yourself for who you are in Christ. Kailangan makita mo na you are joint heirs with Jesus. Amen? So, hindi ka dapat magkaroon ng takot na wala akong pera, hindi na ako makakaahon sa buhay. No. The more na natatakot tayo na mawalan, lalo tayong nawawalan eh. Kasi kailangan ma-overcome mo yung fear of not having enough because ayan nga, sabi ng Biblia, the Lord is magnified who has pleasure in the prosperity. Ano yung pleasure? Nagagalak ang Panginoon pag nakikita kanyang ikaw ay nananagana. Pero bago mangyari yan, kailangan tanggapin mo muna at yung isip natin, i-condition natin that God wants us to be prosperous. Amen? So, purihin ang Panginoon doon. Hallelujah. Praise the Lord. Number 8, alam niyo kung ano? Sabi sa Biblia, every spiritual blessing in the heavenly places. Ano ang counterpart ng spiritual? Physical, material. Physical, material. No? Physical, material. Pero sabi dito, every spiritual. Ngayon, i-upgrade natin ng konti. Physical, material, and kasama doon ang scientific. Lahat yan kontra versus physical, material, scientific versus spiritual. Kasi physical, material, scientific, they can all be quantified. They can be studied in a laboratory. They can be measured. Pero pagdating ng spiritual, kaya spiritual yan, it cannot be measured, it cannot be counted, it cannot be quantified. Yun ang ibig sabihin ng spiritual. Kaya, sa Panginoon, every spiritual blessing were in the heavenly places. So, we live in two realms. Asan saan tayo nabubuhay? In the physical, material, and in the spiritual, heavenly realm. So, bago maging material ang isang bagay, nasa heavenly spiritual realm mo na yan. Kaya nga what is in the spiritual, sabi, what is not seen is more real than what is seen. No? Alin daw ang mas totoo? Yung hindi mo nakikita. Kaya kailangan maintindihan natin that there are many spiritual, hindi natin nakikita, hindi natin nakukwenta, hindi natin nasusukat, that are in heavenly places na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Blessed be, Ephesians 1:3, blessed be the Father, the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavenly places. So may mga blessing kasama sa inheritance natin ang hindi pa natin nakikita. Pero gustong ibigay yan ng Panginoon sa atin at ibinigay na nga niya. Kaya nga pamana niya na sa atin eh. Inheritance na nga natin eh. So, like for instance, idea. Pastora, yung baka malimutan ko kasi yung sa healing, Oo. sinabi mo kasi yung spiritual, Oo. Ang healing kasi, to me yung kung sa isip ko, in the spiritual, we have been healed eh. Yes, Kasi so, hinil na tayo ng Amen, Panginoon 2,000 yes. years ago. And it should be manifested in the Yes, yes. flesh. Tama kayo dyan. That will be our position, na Yes. at paniwalaan. Maganda ho yan. Maganda yan. Kaya nga ito nga, that's how we need to see it, that it already happened in the spiritual, but it must manifest, it must become visible in the physical, natural, or in our flesh. So, yun ang position natin na in the spiritual realm, we are already healed, we are already prosperous, we are already victorious. Ngayon, di ba, kung ano yung nasa langit, makita natin sa lupa. What is in heaven will come down to earth. No? Kaya hindi ako nagtatry na, Lord, pagalingin niyo ako, kasi pinagbayaran na nga ni Kristo yung kagalingan eh. Natapos na ang kagalingan natin. So, kailangan sabihin, Lord, I'm already healed. Let it manifest in my flesh. In the name of Jesus. Amen. Paano magmamanifest yun? Unang-una, tanggalin mo ang takot. Tatanggalin mo yung takot. Kasi, where fear is, faith ain't. Sabi ganyan. Kung saan may takot, walang pananampalataya. Pero kung saan may pananampalataya, wala ang takot. Kaya, and again, faith comes by hearing and hearing the word of God. So, pagka gusto nyo ng healing, makinig kayo sa mga healing verses. Talagang all throughout, makinig kayo sa healing verses. No? At i-confess ninyo, sabi ko nga, nung nasa COVID ako, wala akong hangin eh, di ba? Wala kang oxygen. Sabi ko, alam niyo kung yung the Lord breathed into my nostrils the breath of life. Yun na isang confession. Pangalawa, God fills my lungs with His breath. Talagang yun ang dinadasal ko sa Panginoon. And then, number 3, yun nga, I am completely healed in the name of Jesus. Talagang kahit na, ano yung pinakamahirap na ginagawa nung nandun ako sa COVID, yung meron ka nakasalpak ka dito na oxygen, meron ka nakakabit na dextrose, ang antibiotic at saka gamot, tapos papadapain ka, nakakabit sa iyo yung nakadapa ka for 30 minutes kasi kailangan dumapa ka eh. No? So, biruin yung hirap na yon, pagod na yon, na there was one time na nag-big-beep lahat eh. Nag-big-beep kasi yung salitang occluded dahil yung nabablock yung mga dextrose dahil nagkakanda tapos nag-big-beep yung sa oxygen. One time nga, pinatay ko na eh. Dahil nakakatorero yung beep ng beep eh. Pero sabi ko, baka lalo hindi maganda pagka hindi ko ito binalik. Kaya binalik ko rin. Kahit na sabi ko, ang daming bad. Nag-a-alarm. Pero sinasabi ko lagi, by the stripes of Jesus, I am healed. I am healed already. Healed na ako. So tama yung sinasabi nyo, yung healing na yon, nandun na yon sa heavenly places. Pinagbayaran niya sa spiritual realm. Ngayon, kailangan Kailangan mo ba i-declare na may cancer ka? Kasi Sa it was diagnosed. sa napapag-aralan natin, Hindi. sabi nga, merong fact, merong truth. Ano yung fact? According to reports, according to Medical medical science and lahat na ng tests,
may cancer. Cancer, the report says cancer. The report says stage 4. Anong sinasabi ng truth? By the stripes of Jesus, I am healed. And fact will always be beneath the truth. Kasi the truth is the highest of all. So if you're a Christian and you declare that you have cancer, can you have it reverse it by asking? Well, according to your faith, be it done unto you. According to your faith, be it done unto you. Example na lang natin, yung nanay ni Dodie Austin, hanggang ngayon, buhay Nanay pa. ni Joel. Ay, nanay ni Joel Austin. Si Si Dodie. Dodie Austin. Ano siya? Ano na eh? Stage 4, wala na. Hospice, pinapadala na. Wala na. Sinabi ng mga doktor, wala na magagawa. Just waiting to die. Pinauwi na sa bahay. Hindi mo na yun. Ang sabi nung tatay niya, si John Austin, so wala na palang magagawa, uuwi na lang namin. Doon na niya antayin yung kamatayan. Di, okay, binigyan siya ng clearance kasi doon na, mamamatay. Wala na eh. Wala na talaga magagawa. Pero, walang ginawa yung mga anak niya, si Pastor John Austin, kundi i-declare ang salita ng Diyos, lahat ng... Si Dodie mismo. Saka si Dodie mismo, na lahat ng mga walls, may Word of God. Dumating yung point na gumagapang na siya, sobrang pain, gumagapang na lang siya. Pero, hindi siya nagpapatulog sa mga anak niya, naakayin siya, wala siyang ginagawa, gumagapang siya. I keeps declaring, I am healed by the stripes of Jesus. And true enough, to this day, healed of cancer, nauna na nga namatay si Pastor John Austin. Si Dodie Austin hanggang ngayon buhay pa, ang lakas-lakas pa. Nakikita niyo pagka nandun sa mga services ni Joel Austin. Ito yung palabas sa Netflix, yung Miracle from Heaven. Napanood niyo? Napanood na namin yun yan. Oh, kita niyo yung bata na yun, no cure. No cure. Dahil dun sa kanyang problema sa tiyan, sa kanyang, kanyang intestines. Punta pa yun sa Mayo Clinic eh. Lahat na ginawa na. Sabi ng doktor, wala nang magagawa. Ano na lang, yung parang i-lessen na lang yung pain, pero she could die anytime. So sabi ng bata, I want to die. Pero yung nanay, siyempre, kahit na nawawala na siya ng faith, siguro deep in her heart. Pero alam niyo kung ano nangyari, yung bata, nalulungkot no isang araw, niyaya ng nakakatanda niyang kapatid na umakit sa puno. Eh yung puno, biglang nabakli-bakli yung sanga, siya nahulog dun sa, butas na pala yung gitna ng puno kasi 100 years old na. 30 feet deep. Nahulog siya doon. Tapos, bago siya nakuha, ang tagal pa, di ba? Hindi pwedeng lagariin yung yung puno or what, basta kailangan makuha siya. Long story short, sabi ng mga paramedics, may hininga pa. Nakuha siya, humihinga pa, binala. Tapos susunod na eksena, sabi ng nanay, alam mo, itong anak, itong batang to, sabi niya, hindi na iniinom yung gamot niya. Bakit kaya pero parang wala namang problema. So dinala siya dun sa doktor. Sabi ng nanay, is my daughter healed? Sabi ng doktor, I cannot say that. But, according to all the x-rays and everything, everything is normal. Pero hindi niya ma-declare na she is healed. Everything is normal. Tapos kinuwento ng bata, nung nalaglag siya, nakita niya raw yung katawan niya na wala na dun. Nakita niya yung sarili niya, wala na sa katawan niya. Tapos nakita niya yung sarili niya, dinescribe niya, magandang lugar, langit, gano'n. Tapos, Out of body experience. out of body, patay na nga siya eh. Namatay na siya talaga. Tapos, nandun na siya, nakita niya ang Panginoon, pero hindi niya sinabi kung ano yung tsura, mas sinabi niya lang na, sabi niya daw doon sa Lord, I want to stay. Sabi niya. Sabi naman daw ng Lord sa kanya, you're going back. Sabi ganyan, you're going back. Kaya siya na may hininga pa siya.
So, pinakita, di ba yung ending, yung mga totoong tao. Oo. Yung totoo, kung pinakita. sino-sino yung- talaga sila na healed to this day, healed pa rin sila. So what is that telling us? Na yung tatay ang malakas ang faith eh. Yung tatay talaga, hindi yung nanay nag-give up na nga eh. Pero alam mo, nung nalaglag yung anak doon sa loob ng puno na yun, ng butas ng puno, ang ginawa ng nanay, nagtatakbo, nagdasal doon sa puno, nilayhan si puno, tapos pati yung mga anak niyang iba, pati asawa niya, nagpuntahan doon sa puno, nilayhan si puno na yun. So what is that telling us, you know? Una, talagang yung faith mo sa panalangin, sa pag-declare ng salita ng Diyos. So, in the heavenly places, healing already took place. Kaya huwag kang bumitaw doon. Ngayon, kung ang tao naman ay mamatay at siya ay may Panginoon, it's still healing. It's the most complete healing. Kasi, to be absent from the body is to be present with the Lord. So, wala kang talo doon, no? Pero kung may sakit ka, gano'n, tapos hindi ka pa magkakaroon ng relasyon sa Diyos, yun ang mahirap. Pero kung may relasyon ka, kaya nga priceless inheritance in Christ, salvation, di ba? Eternal life. So, kahit na yung body natin, maiwan sa lupa dahil namatay tayo, at least meron tayong eternal life in Jesus. And that's the most complete healing of all. No? So, importante po yun makita natin. So, number 9. Guess what is number 9? Parang andyan na lahat eh, no? Pero ito, number 9, the heathen. Ano yung heathen? The unbelievers or nations of the earth. Kaya dapat makita natin yung mga tao na mga hindi pamananampalataya, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, kaya pamana sa atin yan ng Diyos. Pamana natin na angkinin natin sila. Di ba pagka pamana sa iyo yan, dapat inaangkin mo yan. You have a legal claim to it. You are a just claim to it. Kasi minana mo yan eh, sa iyo yan. So ito sabi sa Psalm chapter 2 verse 8, ask of me, and I shall give you the heathen for your inheritance, and the uttermost parts of the earth for your possession. Kaya bago mo pa ipagdasal yung tao na ma-born again, sabi mo, Lord, pinamanan niyo sa akin itong tao na to. Salamat po, Panginoon. Inaangkin ko siya para sa inyong kaluwalhatian. Inaangkin ko siya sa inyong kaharian. Yung mga kamag-anak natin, Lord, pamanan niyo sila sa akin. Kaya, minsan, alam niyo kung anong salita minsan na ginagawa natin? Ako, nagagamit ko sa Panginoon, balato. Lord, binalatan nyo na to sa akin. No? Sabihin, binigay nyo na to sa akin. Kaya, ipagdadasal mo yan. You're praying again from the position of victory. Let's say, mga kapatid mo, mga kamag-anak natin lahat, parang ang layo-layo nila sa Panginoon. Pero sabi niya tayong mawawala doon sa Acts 6:31 to 33. Ano nga sabi doon? Acts 16:33. No? Sabi doon, believe, you will be saved, even your household. Kaya, i-claim natin yan, no? Believers or nations of the earth. Amen? So, praise the Lord. Kaya, salamat po, Lord, sa mga kapitbahay dito. They are our inheritance. We claim them for your glory. We claim them to be part of your kingdom in the name of Jesus. Parating ganon. No? Ano natin yun, i-declare mo. No? And lastly, last but not the least, and again, sabi ko nga, marami pa kayong pwedeng masabing inheritance, mamaya gusto nyo dagdag, sabihin nyo. So, tatanungin ko kayo, isa-isa, sino o ano yung ikasampung inheritance natin? Kingdom of God. Nasabi na ho natin. Masabi na yun. Jesus. Amen. Definitely, si Jesus Hi! Christ. Praise the Lord. Ito ang sinasabi sa Psalm 16 verses 5 to 6. Ito talaga, ito kailangan nating ma-receive. Kasi lahat ng hindi nasabi na kay Kristo.
Lang makita mo si Kristo kung sino siya. Hindi lang siya ang ating Panginoon. The Lord Himself is my inheritance, my prize. Pwede mo natin sabihin lahat, i-declare natin. The Lord Himself is my inheritance, my prize. He is my food and drink, Drink my highest joy. He guards all that is mine. He sees that I am given pleasant brooks and meadows as my share. What a wonderful inheritance. Purihin Amen. ang Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. I mean, si Jesus Christ, whoever looks at Jesus as our inheritance, as our prize, as my food and drink. Yung food and drink, madalas pa natin yan. He is the living water, He is the bread of life. Pero to see Jesus as our inheritance, my prize, my highest joy. Wow! My highest joy. He guards all that is mine. He guards. Kaya yung all that we are believing and talagang alimbawa, yung mga anak natin, mga kung ano man meron sa atin, nagaling din naman sa Panginoon, pero binabantay ng Diyos yan. And He sees, wow, He sees that I am given pleasant brooks and meadows as my share. Sabi niya He is my wealthy place. The Lord is my wealthy place. What a wonderful inheritance. Salamat ng marami sa Panginoon. Ano pa ang pwede nating hilingin? Ito yung inheritance natin Napaka sobra-sobra. Kaya nga di mo masusukat Wala kang pwede i-attach na price Actually, Pastora, pwedeng isa lang Si Jesus. Si Jesus na nga. Yeah. Kasi nasa kanya na lahat yun. Yes, definitely. Kaya nga siya He is not first, He is not the least, but gusto ko lang ibigay sa inyo lahat yung bagay na yan para makita ninyo na lahat ng kailangan mo, binigay na sa inyo ng Panginoon. Kaya tayo, ano na ba ang parte natin Ang parte natin is magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya, at ipamuhay yung ibinikaloob ninyo sa atin. Ipamuhay natin yan, And I'm saying, regardless of our current situation ngayon, i-elevate natin yung paningin natin. Katulad ni Isaiah, when he saw a vision of God, a vision of the Lord God Almighty, nabago lahat ang tingin niya sa buhay. Nakita niya yung panibagong perspective ng purpose niya sa mundo, sa buhay nito. Ganun din tayo Otherwise, nakikita niyo yung mga Kristiyano, madalas parang hindi natin masyado naintindihan kung ano ba nangyari sa atin. Tingnan mo yung mga nanalo ng loto, alam nila kung ano nangyari sa kanila. Di ba? Alam nila na nanalo ka ng first prize, kung ano man yan. Alam mo kung ano yun. Pero minsan tayo hindi natin alam ano ba nangyari sa atin. Sabi ko nga yung isa sa mga punto na gusto ko i-emphasize doon sa lesson na nakaraan, maganda yung mensahe na yun si Isaiah, namatay si King Uzziah, pumunta sa templo, for what reason? Wala tahimik yung templo kasi namatay yung hari, walang ano doon, wala na nakaupo sa trono. Pero si Prophet Isaiah pumunta doon. Pagpunta niya, ang bumulaga sa kanya, hindi yung empty throne, kundi the throne where the Lord God is seated in all His holiness, glory, splendor. So nung nakita niya yun, ano ang nabago sa kanya? May mababago ba sa kanya? Of course. At saka, sabi ko nga, biruin mo, nung pumunta siya doon, ang Lord naghihintay na, nakaupo na doon sa trono niya. So lahat ng bagay na gagawin natin, halimbawa, nagplano kang magdasal, bago ka pang maupo doon sa lugar na pagdadasalan mo, nandun na ang Panginoon, inaantay doon. Kahit yung Bible study natin, andito na ang Panginoon When 2 or 3 are gathered in His name, there He is in their
It's, so alam mo na ang Panginoon nandito. This is not just, for anything else. Kasi lagi natin isipin na ang presensya ng Panginoon nandiyan. Nandito. So, nababago lahat ang paningin natin. Nababago ang pagdarasal mo, nababago ang pagbabasa mo, nagbabago ang lahat. Dahil alam mo na nandiyan ang Panginoon. So, ito maganda itong i-declare araw-araw. The Lord Himself is my inheritance, my prize. He is my food and drink, my highest joy. He guards all that is mine. He says that I am given pleasant brooks and meadows as my share. What a wonderful inheritance. Kaya pala hanapin sa Living Bible. Yes, the Living Bible. Sa mga iba, may mga iba kasing words na iba yung ginamit kaysa dito sa Living Bible. Mas madaling intindihin ito. No? So, nakakatuwa. So, ulitin natin. Ano yung 10? Number 1 is salvation. Number 2 is eternal life. Number 3 is kingdom of God. Number 4, mystery of the kingdom of God. Number 5, healing. Number 6, victory. 7, prosperity. 8, every spiritual blessing in the heavenly places. 9, the hidden. And number 10, Jesus Christ. So, ano pa ang hihilingin natin na ibinigay na ng Diyos? Ano pa ba ang hindi na-cover dyan? Lahat na-cover na. Lahat. No? Kaya sabi ng what a wonderful inheritance. Lahat eh. Amen. So, meron po ba kayong mga tanong bago tayo manalangin? Meron pa kayong gustong idagdag o sabihin? Praise the Lord. Ang ganda-gandang mapakinggan. Priceless. Meron ba kasi itong may attach na value? Wala eh. Invaluable. No? Salamat sa Panginoon. Kaya, pag hindi natin alam kung paano magpasalamat sa Panginoon, Lord, thank you. You are my priceless inheritance. Thank you for salvation. Thank you for eternal life. Thank you for the kingdom of God is within me. Thank you, Lord, that you have given me the mysteries of the kingdom. Lord, thank you for healing, prosperity, victory, every spiritual blessing in the heavenly places. Thank you for the heathen. They are my inheritance as well. And most of all, thank you, Lord Jesus. You are my inheritance. So maganda yan lahat. Mapakinggan ng mga Kristiyano. Amen. Kung kailangan na lang talaga. I-share nyo to. Uy, i-share nyo ito sa mga Facebook nyo, no? At nang marinig ng mga iba. Para yung mga, natin malaman nila kung ano yung pinasukan nila sa Panginoon. Tapos ba? Hindi, ikaw mas... Bigla kang sumigaw eh. Hindi, kasi nag-period ka na sa sinasa. Dapat kama muna. Oh. Revelation. Oh. Bawat isa. Mm. Bawat Kristiyano. Bawat born again believer. Yes. Kaya ng kanilangan ni Paul to give us wisdom and revelation. So, kaya sabi nga doon sa mystery, hidden until revealed. Hanggat hindi naging revelation sa atin lahat ito, it's still hidden. Hindi pa natin alam. Kailangan maging revelation sa atin. Ano pa? So what is the difference between mystery and miracle? Ay, nasabi na ho natin, yung mystery is something hidden until revealed. O ano naman ho yung miracle? Miracle kasi is when God interrupts the laws of nature to do something, no? In our favor. So, katulad nga nung sinasabi ko sa inyo, miracle. With only a week, and there is no way in the natural for us to be able to finish. Alam mo, ang prayer sa Lord, parang yung katulad dun sa prayer ni Moses, ay ni Joshua,
na huwag bumaba yung Araw. araw para nakikita nila yung mga kalaban nila. So kung pinipray ko, humaba yung oras eh. Humaba talaga yung oras na para bang Manalo sila. hindi yung sa kaso namin, humaba yung oras para mas ma-accommodate pa yung mga dapat namin gawin. So, a miracle, God interrupts the natural flow of things in order to answer your prayer or to give you what you are asking from Because Him. In my own understanding, mystery is something that you can understand or mystery is something that can be that we can understand, can be, but miracle is something we cannot explain. Yes. It's Tama just- ka. Kasi nga, it's Beyond against, our understanding. it counters the flow of natural things, no, nature. Pero ang mystery nga, that's how we understand this mystery. Hidden. Hindi, sabi nyo, mystery can be explained. Hidden. And that's how the world explains it. But biblically speaking, this mystery will not be understood, will not be explained until revealed. Revealed talaga, revelation. Kaya, ang point natin is, yes, God is still doing miracles today. That is why Paul said, I did not get it from any other man except from the Yes, so talagang kailangan i-reveal sa atin yun. So, but again, sabi ng mga iba, why will God interrupt nature just to accommodate your prayer? Ang sagot natin, why not? Sabi nga ganyan, sabi you don't believe in miracles, wait until you need one. Pagka nangailangan ka ng miracle, maniniwala ka. So, I think that's the best thing to put it, no? But lahat ng ito, the Holy Spirit is here to help us understand. At ang mystery is not something God is withholding from us. In fact, gusto nga niya talagang malaman mo eh. Malaman mo. Ang nagiging mystery lang yan, nagiging miracle lahat dito sa physical material. Because hindi natin na aabot talaga yung pangunawa natin dun sa heavenly dimension. Yes, dimension. Para sa Diyos, hindi yan miracle, it's just Natural. it was He does. That's who He is. Yes. Kaya yung dimension natin is nasasakop yan ng heavenly dimension. Walang beginning, no ending. Katulad nung sabi, di ba, yung pag sinabi mo na incorruptible, tapos yung unfading, no, it's not capable of being destroyed, damaged, or decayed. No? Paris nung sa pelikula na yun, sa Miracle from Heaven, doon sa dinidepict niya yung heaven, na lahat ng mga scenery niya na pinapakita, walang nalalantang halaman o bulaklak, lahat ng halaman in full bloom, lahat ng well, why not? Kasi meron talaga nag-flow na water doon na walang decay sa heaven eh. So talagang walang malalanta ron, walang, di ba? So, It's about life in heaven. yeah, so nasa ibang dimension na siya eh. Dito sa dimension natin sa earth, there, may decay eh, may death eh. Di ba? Second law of thermodynamics. Yeah, It's so, applied here. kaya, ang malaga, maintindihan natin na we have this priceless inheritance, no, sa pagiging born again natin. Kaya, I mean, there's nothing regretful about being born again. Lahat nga, puro pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So, maliwanag po ba? Meron pa po ba? O tayo po ay manalangin? Sige. Yung Juan Pastora, yung prayer, di ba? Yung sabi, let it be done on earth as As it is in heaven. Yeah. Sa heaven nga, done na yan. Done. Everything is Yeah. done. Yeah. Oo. Yeah, everything is done. My word is already settled in heaven. Yes. Kaya everything is done. Kaya yung every spiritual blessing in the heavenly places, everything is already done there. Kaya kailangan ng mind natin, meron tayong revelation that everything that we are aspiring
to enjoy here on earth. Binigay na yan ng Panginoon sa atin, yung healing, yung victory, and everything. Binigay na yan ng Panginoon eh. We just, ang ginagawa ng kaaway is to distract us and then blind our eyes to the truth of His Word, deceive us, no? So tayo, kailangan nating purihin. Sinasabi mo, isipin natin, nasa Colossians 3:1 na, Yeah, oh. do not think only of earthly things, Yeah, but of heavenly things. yes. So, inisip mo rin ng dito, pero not only, ibig sabihin, Oh. you are not based, you are Yes. not earthly based in Yes. your mind, in your thinking, but it is heavenly Amen. thinking Amen. para may apply dito sa material. Amen. Praise the Physical Lord. lang. Praise God. So, Amen. salamat sa ating pagtuturo ngayon. May exciting pa sa isang linggo tungkol sa ikaplatlong bahagi nitong ating pinag-aaralan. No? So, let's pray. Father in heaven, maraming pong salamat sa inyong mga itinuro sa amin sa pamagitan ng inyong salita. At dalayan ko po na the eyes of our understanding be open so that we may receive revelation knowledge. Thank you for giving us the spirit of wisdom and revelation through Jesus Christ, our Lord, our Savior. Salamat po, Panginoon, na ang lahat ng ito, na mga ipinamana niyo sa amin, ay nasa amin na. At may pamuhay namin ito, Lord, yan. May pananampalataya sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na ibinigkaloob ninyo sa mga may sakit sa oras na ito, Panginoon, na tanggapin nila ang kanilang kagalingan, Lord God, sa oras na ito, in Jesus' name, O God, sapagkat ito ang inyong pinangako, by the stripes of Jesus, we are healed, you are healed. And Lord, you are supplying all that we need through Jesus Christ, our Lord, our Savior. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po namin binibigay lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Wala tayong magsabi lang, Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Wait lang pa.